Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good day to all of you, our valued KKK viewers and mga kanegosyo. Ako po si Charina Suzara. Days and time flies fast, but change is inevitable that we have to embrace and adjust, especially in these changing times where we all have to survive and thrive during this pandemic. But, along with this, our hope for a better future for all of us. Narito po tayo upang ipagpatuloy ang takbo ng buhay at mapalawak ang ating mga negosyo. At upang makasatuparan ang ating mga minimithi, kailangan natin ng isang Mr. Kabuhayan na gagabay sa atin. Let's welcome our host, the Undersecretary of the Department of Trade and Industry, Abdulgani Macatoman, ng ating Mr. Kabuhayan. Isang magandang araw po sa ating mga loyal na televiewers. Ito po si Abdulgani Macatoman mula sa Department of Trade and Industry na makakasama ninyo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang mapalaganap ang ating negosyo at umasinso ang ating buhay. Dito lang yan sa Kabuhayang Kayang Kaya or KKK. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mahalagang trade relationship ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia. The BIMP EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, East Asia Growth Area. The Sub-Regional Cooperation Initiative was established as a key strategy of the participating governments to address the social and economic development of their least developed and more remote territories. In the Philippines, BIMP EAGA covers Mindanao and province of Palawan. The BIMP EAGA Vision 2025 was formulated to ensure that member countries are attuned to the regional and global development trends, opportunities, and challenges for the period of 2017 to 2025, and built on the successes and progress achieved by the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. The BIMP EAGA Vision 2025 is resilient, inclusive, sustainable, and economically competitive to narrow the development gap. The cooperation leverages on the strong partnership between the private and public sectors, with each playing a clear, defined role. BIMP EAGA stakeholders believe that for growth in the sub-region to be sustainable, it must be market-driven and private-led, making the private sector the primary engine for BIMP EAGA's growth. The role of the public sector is that the facilitator and enabler. Our guest for today, Asec Romeo Montenegro of Mindanao Business Council, Chairman Vicente at syempre sasamahan tayo ni Mr. Alex Cruz of Xentro Mall. A very good afternoon sa iyo, Asec Romy, at kami po ay nagagalak dito sa Kabuhayang Kayang Kaya na pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon at maaring bumati ka muna, Asec Romeo Montenegro dito sa Kabuhayang Kayang Kaya. Maraming salamat, Abdulgani, at magandang hapon po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa iyong mga suking taga-subaybay, Abdulgani, sa programa mo. At ikinagagalak ko pong narito at maging parte ng iyong programa ngayong hapon. Alam niyo po, napakaswerte yung team natin sa Brunei, Indonesia, Malaysia, East Asia Growth Area, kung saan ay kayo ang nangangasiwa sa katulad ng mga partner natin dyan sa Mindanao Development Authority, kami naman po sa DTI, bilang ako ang senior official ng BIMP EAGA. Talagang nagpapasalamat ako na napakaraming adhikay ng ating pamahalaan na talagang naging successful dahil sa Mindanao Development Authority. So ngayon, itong pinagdadaanan natin, Asec Romy, itong pandemya ngayon ay medyo hindi na tayo nakaka-attend ng mga meeting natin dito sa BIMP EAGA natin. So siguro para po sa kalaman ng ating taga-subaybay, taga-panood dito sa Kabuhayang Kayang Kaya,
baka pwede niyo po kami mabigyan ng brief background about Mindanao Development Authority at saka what are the Minda key economic program po, Asec? Salamat, Yusek Gani. Ang Mindanao Development Authority po ay ang isang ahensya ng gobyerno na may mandato na siguruhin nagkakaroon ng koordinasyon at integrasyon ang mga programa ng gobyerno at lalo-lalo na rin ang mga aktibidades ng mga pribadong sektor dito sa Mindanao. Unique po ang role ng MINDA kasi wala pong kapareho na office sa Visayas at Luzon. Dito lang po sa Mindanao may ganitong klaseng ahensya na kung saan sinisiguro na nagkakaroon ng epektibong koordinasyon ng bawat ahensya ng gobyerno at ang pakikipag-koordinasyon din sa mga pribadong sektor tungo sa itinataguyod nating pagsulong ng pangkalahatang pagbabago at kapayapaan sa Mindanao. Yan po ang pangunahing mandato ng aming opisina. At tinitingnan po natin ang kabuuan at pangkalahatang kaunlaran sa Mindanao at sinisiguro din na hindi naiiwan ang iba't ibang rehiyon sa pagsulong at pagbabago. Lalo-lalo na ang pakikipag-koordinasyon natin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Di makaila, Yusek, na ang Mindanao sa mga nakaraang dekada ay talagang huling-huli pagdating sa prioridad ng nakaraang mga administrasyon noon. Huli pagdating sa budget, sa prioridad sa infrastruktura, at tinitingnan lamang ang Mindanao bilang raw material supplier at wala masyadong ginawang mga pagbabago at polisiya na tumutulong sa pagsulong ng Mindanao. At ito ay nakita lang natin starting after the start of the Ramos administration when we started to see very specific Mindanao policies at yan po ang pag-create ng Office of the President Mindanao at ang Mindanao Economic Development Council na kalaunan po naging Mindanao Development Authority. Tama-tama, ngayon ay ang topic natin dito sa talakayan natin sa Kabuhayang Kayang Kaya is itong Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area, itong sub-regional group. At ikaw yung talagang napakalawak yung kaalaman nyo rito sa usapin na ito. At siguro para sa kaalaman ng ating taga-subaybay dito ay baka mabigyan mo sila ng some brief background about the Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area na naririnig ng ating mga kababayan na sila naman ay nandito sa Luzon at Visayas, Asec. Salamat, Yusek. Pero kami po sa Minda ay sumusuporta lamang sa inyong liderato bilang senior official ng Pilipinas pagdating sa BIMP EAGA. Si Yusek Gani po ay ang ating Philippine senior official for BIMP EAGA at ang Mindanao Development Authority ang siya namang gumaganap ng papel bilang National Secretariat at Philippine Coordinating Office. Ang BIMP EAGA po ay itinaguyod noong March 1994 dito sa Davao sa pangunguna ni dating Pangulong Fidel Ramos at dating Prime Minister ng Malaysia Mahathir, former President Suharto ng Indonesia at ang kasalukuyan pa rin Sultan ng Brunei, Sultan Bolkiah, na kung saan ang apat na lider ay nagkaroon ng pagkakaisa na kailangang bigyan ng oportunidad ang mga malalayong lugar na malalayo sa capital, sa National Central Centers of Economies, ang mga rehiyon na kung saan halos pare-pareho ang profile ng kanilang mga ekonomiya, at mga lugar sa apat na bansa na ito na magkalapit sa bawat isa. Kaya ang Mindanao and Palawan na siyang pinakamalapit sa Brunei, Malaysia at parte ng Indonesia ang naging focus areas ng Pilipinas pagdating sa BIMP EAGA. Ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area or BIMP EAGA ay matatawag nating parang mini ASEAN. Kasi kung sa ASEAN mayroong 10 bansa na nagkakaisa upang magkaroon ng mas
malaking trade arrangements, ang pagbabayo ng mga produkto sa mas mabilis na paraan, at ang iba pang mga pangunahing pagkakaisa upang isulong ang ekonomiya ng bawat bansa sa kabuuan ng 10 rehiyon ng ASEAN. Ang BIMP EAGA naman ay tumutungo sa ganung direksyon. Yun nga lang, ito ay nakatutok doon lamang sa mga lugar na kung saan malalayo sa national capitals. At dito po sa kaso ng Pilipinas, ang Mindanao at Palawan. So nagkakaroon tayo, Yusek Gani at ating mga tagapakinig, ng pagkakaroon na ang Mindanao at Palawan ay mabigyan ng oportunidad mula noong 1994 na makipagtalakayan, magkaroon ng mga trade arrangements at maisagawa ang mga kakaibang pagbabago na kung saan may pagkakaisa ng bawat lugar upang maitaguyod ang pagbabago sa iba't ibang sektor, lalo-lalo na sa transportasyon, na kung saan noon kung ikaw ay pupunta sa parte ng Sabah at sa parte ng North Sulawesi, Indonesia, ikaw pa ililipad papuntang Manila, galing Davao, papunta sa kanilang capital which is Jakarta for Indonesia, and then lilipad naman papuntang Manado, North Sulawesi. Ito ay mga kailangan ng 18 oras. Pero yung Davao at Manado, isang oras at 5 minuto lang. Actually, ganun kalapit. Kaya itinaguyod natin yung direct flights between Davao and Manado. And kung wala sanang naging pandemya, naisimulan na yung Zamboanga, Kota Kinabalu direct flights ng PAL Express. At iba pang mga shipping arrangements so that yung ating mga produkto madaling maidala doon sa ating kapitbahay sa Indonesia, Malaysia at Brunei. At gayon din ang mga produkto nila madaling maiangkat papunta dito sa atin. Kasi po sa pamamagitan ng ASEAN, Yusek, halos lahat na ng mga produkto na ating kinukonsumo ngayon, pati na sa mga damit na sinusuot natin at mga sasakyan nating sinasakyan, produkto ng ASEAN integration. At ganun pa man, dapat magkaroon ng oportunidad na hindi mahuli ang Mindanao at Palawan sa ganitong mga pangkalahatang negosasyon. Kaya nagkakaroon ng BIMP EAGA. Tama-tama yan para sa kaalaman ng ating taga-subaybay dito sa KKK. At nabanggit nyo yung masyadong malapit yung East Asia growth natin, lalong-lalo na yung 27 provinces sa Mindanao kasama yung Palawan na talaga naman kung ikaw ay diyan makikipag-trade sa Malaysia ay napakalapit lang, lalong-lalo na ngayon na pandemya, yung connectivity, no, napakadaling bumili ng mga produkto at sila rin ay napakadali rin nila mabili yung mga produkto natin. At maraming nagtatanong sa atin na Asec, Romy, yung anong araw ba ang rule din, katulad ngayon yung nabanggit mo kanina, yung mga source of raw materials natin ay dito kinukuha sa atin sa Mindanao. At marami ring nagtatanong, kaya adhikain ngayon ng ating pamahalaan itong Balik Probinsya Program. Nandyan pa yung pagpirma ng ating mahal na Pangulo dito sa Executive Order 64 sa barter trade. At siguro sana mabigyan mo kami ng update dito sa dalawang usapin na ito dahil dito sa pandemya gusto natin ma-decongest ang Metro Manila at maraming recipient ng programa ng Balik Probinsya ay pabalik dyan sa Mindanao, which is sakop ng ating BIMP EAGA. At ito rin sa usaping barter trade ay medyo nagkaroon din tayo ng Bangsamoro Autonomous Region na sila naman ay gusto rin nila silang mag-operate. At para sa kaalaman ng ating taga-subaybay, baka maaari mo kami mabigyan ng update dito, Asec. Tama po, Yusek Gani. Unang-una doon sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program na inilunsad ng pamahalaang Duterte, na kung saan ito nga ay nabigyang diin dahil sa mga realidad na ating nakita dulot ng pandemya, na kung saan malaki magiging maidulot na kaayusan sa mga lungsod, na kung saan nandun ang lahat ng problema, overpopulation,
congestion, kasi halos lahat ng mga galing sa probinsya nagsisiksikan sa mga lungsod at syudad, naghahanap ng oportunidad. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa ay hinahangad na magkaroon, mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan na nasa lungsod na bumalik sa kanilang mga probinsya or lumipat sa mga probinsyang nakita nila na kung saan may mga oportunidad na mibigay sa kanila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga iba't ibang trade activities and projects. Proyektong magbibigay ng mas matagalang suporta at kaayusan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mga trabaho. Ito po'y kakaiba sa mga nadinig na natin noon na Balik Probinsya na kung saan ang mga tagalungsod hinihikayat na umuwi, bigyan ng pamasahe at konting pabaon at walang programang inilaan pag uwi nila sa probinsya. So pagkatapos ng isang buwan at naubos ang kanilang pabaon, bumabalik na naman sila sa syudad at lungsod. So ganun ang nangyayari noon. Kaya this time around, the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program is making sure that there is integrated efforts by all agencies of the government, including the private sector, na ang uuwiang probinsya ng ating mga kapatid na nasa syudad ay magkakaroon ng oportunidad para sa mas magandang buhay sa probinsya. Unang-una dito sa Mindanao, tinitingnan ang oportunidad sa agrikultura because Mindanao definitely is an agri-based economy where most of the country's major agricultural output is produced in Mindanao. 8 sa 10 export commodities ng ating bansa pagdating sa agricultural products galing sa Mindanao. Fishery and aquaculture products, majority galing sa Mindanao. Kaya nga, the top 10 sardine canneries ng Pilipinas nasa Mindanao. At unang capital ng Pilipinas nasa Mindanao. Pilipinas is number 2 in the world in terms of bananas. Ito po'y galing sa Mindanao. We are 4th in the world in terms of pineapple. May seaweeds pa tayo, which is a major export commodity galing sa Sulu at Tawi-Tawi area. Kaya ang bagong probinsya, Balik Probinsya Bagong Pag-asa, naglaan ng mga iba't ibang proyekto na magkakaroon ng mas lasting at sustainable livelihood and economic activities na kung saan hindi lang pabahay, kundi trabaho na related to agriculture ang naibibigay sa ating mga recipients and beneficiaries. At Yusek Gani, ikinagagalik naming ipaabot na ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa sites sa Lanao del Norte, bayan ng Kauswagan, ay ang pinakaunang model community ng Balik Probinsya sa Pilipinas. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon ng private sector at ng local government at national agencies para ipakita na posible nga palang magkaroon ng bagong lungsod, bagong bayan sa isang rural na area at mabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayang gustong umuwi sa probinsya at magkaroon ng panibagong buhay. At tinitingnan natin sa pamamagitan ng mga iba't iba pang pag-uusap, Yusek Gani, kung paano ito mailunsad sa iba't ibang lugar pa ng Mindanao because the target really is to accelerate identification and development of more areas as BP2 sites. Ang tawag natin dito BP Bagong Pag-asa sites. At unang-una mabigyan ng housing facilities ng ating National Housing Authority. At papasok dyan ang Department of Agriculture for agriculture-related projects at ang Department of Trade and Industry sa kaukulang training, capacity building, at gayon din ang role ng ating TESDA. Kasi yung ating mga kapatid na galing sa syudad, Yusek Gani, pag uwi nila, definitely hindi farming o hindi pagsasaka ang nasa isip nila kasi matagal na silang nasa syudad. Therefore, kailangan natin silang i-retool, kailangan silang bigyan ng pagkakataon ng matuto uli sa pagsasaka ng high-value crops upang sa pagpasok ng support ng DTI in terms of market linkage, ang kanilang mga produkto is pwedeng maipaabot sa iba't ibang destinasyon at pwede pang maging export-oriented commodities kalaunan. Maraming salamat sa iyo, Asec.
at kami ay nagagalak dito sa panayam natin, dito sa talakayan natin, at alam kong kulang na kulang yung ating oras, at sana po ay sa mga susunod pa naming episode ay masamahan nyo kami para ipaliwanag natin yung mga ibang concern natin dito sa BIMP EAGA, at kami po ay nagpapasalamat, taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, Asec, at saka sa Mindanao Development Authority sa pagtanggap niyo po sa aming imbitasyon. At mabuhay po kayo, Asec, at magbabalik po ang Kabuhayang Kayang Kaya. Maraming salamat po, Asec Romy. At sa aming pong pagbabalik ay makakasama natin ang Mindanao Business Council Chairman, si Mr. Vicente Lao. Welcome back. You are watching KKK. This time, our Mr. Kabuhayan will talk to Mindanao Business Council Chairman Vicente Lao. Welcome to KKK. Isang karangalan po ng aming programa dito sa Kabuhayang Kayang Kaya na kayo po ay nagpaunlak sa aming imbitasyon na makapag-usap tayo ngayong araw, at ngayon po ay ang topic natin dito ay about the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Magandang araw po sa iyo, Chairman Vicente Lao. Hi, good afternoon also, Yusek. Opo, alam niyo po, itong pinagdadaanan natin na pandemya, maraming nagtatanong sa atin na taga-subaybay ng Kabuhayang Kayang Kaya. Kumusta na po ba ang business environment diyan sa Mindanao bilang business leader, bilang chairman ng Mindanao Business Council? Kumusta na po ang pagninegosyo sa Mindanao? Well, the environment really has changed because of the pandemic and restrictions on movement. A lot of business has really slowed down, no? Because when you cannot move goods and services around, it will really affect the volume of business that you do. A lot of the what you call this, the business format now has gone digital also, no? Because maybe that's the new normal now. Everything has to be, even the ordering of goods and services has to be done online, no? So a lot of the SMEs are adapting, some quite fast, but others are not that fast. So that seems to be the challenge nowadays in Mindanao. You understand that our digital infrastructure in Mindanao is not also as advanced as what we have in Luzon. So we are trying our best to address this issue on internet connectivity and the infrastructure for going into the internet. So that's one of the major challenges of SME in Mindanao now because of the infrastructure handicap of Mindanao. Tama-tama po dito sa aking susunod na katanungan, Chairman Vicente Lao, that bilang chairman po ng Mindanao Business Council, how can the MBC explore the possibility programs to improve the competitiveness of Mindanao products? A while ago, you have mentioned po about yung online, itong ngayon ay yung digital economy natin. So, kumusta po ang ano ba ang kalagayan ng online ano natin diyan sa Mindanao? The business to business on the regional scale is still very limited because of the ban on transportation. No, we don't have air transportation. Even the shipping lines are also very limited. So right now, the Mindanao Business Council is just trying our best to help our SME in just the island of Mindanao. We try to resolve issues on food. We try to resolve issues on the other services based on Mindanao because, you know,
when you come to country protocol, you will need the national government to address that, and that is beyond the scope of the private sector. No, it has to be done by government to government. Right now, we have launched some programs with the Mindanao Business Council under the BEBC, that's the BIMP EAGA Business Council, wherein I chair. We have this project together with Malaysia to launch the internet website that we are offering to the small and medium enterprises we have in Mindanao. So with the assistance of a company from New Zealand, which has graciously provided us with free format for web hosting, we are offering it to our farmers and fisher folks for them to sell the product online, because now they can sell the product on the website that is provided by the New Zealand company. Now, because most of these areas are also in the hinterlands, so we were able to link up with the satellite company from Malaysia, and they're the one providing the satellite link for the website that is provided by New Zealand. So if you have, for example, you have a community in Lanao del Sur that is way out. There is no internet, there is no telephone, but they produce a lot of vegetables. Correct. So now they can put their product and say, okay, 2 weeks from now we will have 10 tons of ampalaya or 20 tons of eggplant, no, and post it on the website, and then people or business from Cagayan de Oro or Zamboanga or Davao can buy that. And of course, because they have shortcut a lot of middlemen along the way due to the internet connectivity, they will be able to sell it at a better price, and they can still afford to put the logistics cost into it, and will be able to deliver to Cagayan, Iligan, or Davao for their product. So I think this is one way for us to really help the farmers that we have in the hinterlands, for us to bring their produce down to the cities. No, I think that is one way for us, because if not, they will be at the mercy of a lot of middlemen. Correct, correct. I would like to ask Chairman Vicente, Mindanao being an agri-based island, how do you, as a business leader, how do you urge farmers, and I'm referring to the vegetable growers, the fruit growers, to seize the opportunity to export their produce directly to the international market amid the growing interest in Mindanao? Well, USEC, you are with DTI, no? The Mindanao Business Council has fought very hard for the amendment of the cabotage law several years ago. And until now, the problem is, I think government is still giving just lip service to the real amendment of the cabotage law. Correct, correct. I hope government will really implement that, so that the ports in Mindanao will open up, and we will be able, very few foreign vessels still calls on Mindanao, because they cannot carry cargoes from Manila to Mindanao. Yun ang magiging problema natin, no? So if the government can really help sana in trying to put into practice what they have approved under the law and the amendment of the cabotage law, then maybe the business group in Mindanao will be fighting with the businessmen in Luzon on level playing fields. No, yun lang ang iniisip natin. So I think government also has to contribute their share if you really wants to open up Mindanao's produce to the world. Secondly, government also have to look at the
the port facilities and the shipping logistic facilities of Mindanao, we still need a lot of improvement. Our cold chain in Mindanao is still very poor, no? So this is one thing that I think government should look into. Correct, correct. And I think you have also the update, Chairman Vicente Lau, regarding the completion of the Mindanao railway system, di ba? Kayo rin po ang isa sa mga ano dyan. Yeah. You are playing a big role dito po sa completion ng Mindanao railway system. Yes, the Mindanao railway system, if it will already be operational, will open up a lot of areas in Mindanao to production. Right now kasi, a lot of the commodities exported by Mindanao is still very regional centered, no? Bananas in Davao, pineapple in Cotabato, because it's expensive for us to open up other areas for production because of the logistics cost. Now, you know for a fact that the cheapest means of transport, aside from the shipping, is the train system, because even if you have a very good road, it's still expensive to haul goods from one area to the other if you just use trucking. So the railway system will open up Mindanao to production. So I think that is really, if the government will push for that, that will open up Mindanao to a bigger market worldwide. You just imagine, even even Lanao del Sur, which has very, very fertile soil, if you have a railway passing through that, the produce of Lanao del Sur can find its way to Cagayan de Oro, to Davao, for export, no? But right now, if you truck it from Lanao del Sur to Davao, then you price yourself out of the market already. So that's really the logic of the Mindanao Railway. Maraming salamat po sa iyo, Chairman Vicente Lau. Alam ko kulang na kulang po ang ating oras sa talakayan na ito. Sana ay masamahan nyo kami muli sa mga iba pang susunod dito na episode ng Kabuhayang Kayang Kaya. Mayroon po ba kayong parting words, Chairman Vicente Lau, lalong-lalo na po kanina nabanggit niyo ang ating mga micro, small, medium entrepreneurs na talagang nahihirapan sila ngayon. Baka may mga advices po kayo sa kanila, Chairman Vicente Lau. I think right now, with this new normal coming in, government really has to assist the SMEs in migrating into the digital economy, no? Because yun na ngayon ang bagong normal eh. Even the buying of food is already ordered online. So a lot of these SMEs are not yet very familiar with this. I think the government, DICT and the LGU should assist in trying to educate our small and medium enterprise that they really have to go online, no? Digital really is becoming more and more indispensable in doing business, and that is what Mindanao is lacking right now. So maybe if government can put in more funds to really improve, we have the third players coming in. Maybe if they can fast track the improvement in Mindanao, then maybe a lot of the agricultural product in Mindanao can find its way into the cities and even to Luzon, no? So I think our government should look into that. Although the SMEs are really hoping that government will put more emphasis on this. So you need to improve your digital infrastructure, you need to improve your cold chain facilities, and you need to improve your logistics facilities in our ports and harbors. Yun lang ho, Yusek. Maraming salamat po sa iyo, Chairman Vicente Lau. Magbabalik po ang Kabuhayang Kayang Kaya. Magbabalik po ang Kabuhayang Kayang Kaya.
Welcome back, and you're still watching Kabuhayang Kayang Kaya. Our guest today is a mover in business world and an innovator in the construction of malls in the country. Mr. Alex Cruz, as a chairman and chief executive officer of XRC Mall Developer, he has built 28 community malls and 5 public markets with the goal in mind of bringing growth to the countryside, earning him the prestigious award as SGB's Entrepreneur of the Year in 2019. Mr. Cruz has ventured in many businesses, and his acumen for what is needed in today's time is unparalleled. KKK welcomes Mr. Alex Cruz. Welcome po, Sir Alex. Welcome po, Sir Alex. Magandang hapon sa atin at sa mga tagapasunod ng KKK, Ang Kabuhayang Kayang Kaya. Yes. Kamusta po kayo, Chairman? And can you tell us about Mindanao Business Council? Well, our objective for Mindanao is still nandyan. As I said to Yusek Ngani, I'm proud to be the developer of a community mall in Marawi, especially part ng Marawi, wherein our government have this objective of Bangon Marawi program. And I believe it's a privilege and honor for me to be one of the industry or company that can develop a community mall on that area of our country. Yes. Tama-tama kasi ito si Mr. Alex, marami siyang mga negosyo at gusto ko rin pong kasi yung unang nakapanayam natin si Mr. Alex ay kulang nabitin yung ating talakayan. Ano ba ang mga negosyo po na hawak ngayon ng Xentro Mall? Well, ang talagang core business ng Xentro Mall is community mall development, and at the same time, we also redevelop some public market. Wherein, in both aspects, wherein one of our major advocacy is to, number one, to give venues for our countrymen on the countryside to have a space for pwede silang maghanap buhay. Yung mga OFW na bumabalik, pwedeng pag nakaipon, hindi na sila magbabalik sa abroad and then can start a small business in our community mall. It's a big factor. And siyempre, andun na rin yung aking advocacy ng Xentro Mall to have and serve a good and a 5-star hotel quality toilet, whether in a community mall or in a public market. Kamusta naman po, sir, yung negosyo po ng Xentro Mall, giving an overview of how it is doing during the pandemic and how did it survive, and also how is it doing nowadays po? Well, I'm very optimistic because our country mall, our community mall on the countryside have a right size, wherein almost big parts of our footprint is an essential needs of our people. Kasi on ideal size for me is around 2 hectares with a gross leasable area of around 12,000 square meter, more or less. And then big part of it is a supermarket already. Yes. So supermarket, even on the pandemic time, is an essentials, and some of the drugstores, hardwares. Though we have a challenge, worldwide naman ang challenge, no? But what I'm saying is, in terms of recovery, I hope to everybody to recover and to pass by on these challenges, Pero what's good with our community mall, as I said, we are the right size at the right place. We're very near to the community. Yes po. Siyempre, di ba, nagka-challenge ng konti yung transpo. Opo. Tayo since malapit lang tayo sa community. Alam niyo, sir, nakikita ko po yan malapit po sa amin sa may Malate. Doon po sa may San Andres Palengke. Yes, opo. And Santa Ana. Yes. Ako, napasyalan ko halos lahat ng mga mall ni Mr. Alex at ako naman ay
talagang namamangha na talagang nakakatulong ito. China-champion talaga, tinutulungan ni Mr. Alex yung mga micro, small, natin. Micro, small, Kanina, nabanggit mo kanina yung CR. Talagang isa siguro sa nakita ko na napakalinis. Talo pa yung CR ng mga 5-star hotel ng mga CR na Xentro Mall. Ang tanong ko po, Mr. Alex, ay bilang business leader din at sa inyo po yung Xentro Mall and Head of Niche Market and Retail Business. Ano po ang tingin nyo sa mga, ano po yung outlook nyo ngayon sa business environment natin? Lalong-lalo na ngayon, pinagdadaanan natin na pandemya. Well, although lahat nga ay dumadaan sa challenge na to, sa pandemic, kaya sabi nga, this time we need to go out of our comfort zone to put more courage, sabi nga. That's why yung aking company giveaway now is a statue of courage. Dadaan, at yan naman natatanaw na natin to the program of our government. The vaccine is coming in already in our country. As they said, next month, February, will be available na ang vaccine. Opo. And I'm very optimistic na lalakpasan natin. Sabi nga, ang Pilipino is very resilient. Yes. Kay bagyo yan, kay anumang sakuna, pinagdadaanan natin ng nakangiti pa, di ba? Opo. And I'm very optimistic, as I said, especially this type of business na amin, na I believe na kailangan pa rin at marami pa ring growth area sa countryside na pwede pa nating lagyan. Yes. Siguro kumbaga sa na dumalan tayo ng konti sa hams. Pero eventually paglagpas natin sa hams, I'm very optimistic. As a matter of fact, ang Xentro Mall have around 5 malls pa na naka-line up. And our tenant, kasi kami ay nagpapaupa sa mga tenants, especially the anchor store, the supermarket, the bank, the food chain, the drugstores. Willing naman sila mag-expand pa. Wow. Yes. Especially, nagkaroon lang ng konting innovation, especially sa food chain. They want to be more on the drive-thru type of Yes food po. chain. Oo nga. Sir Alex, we're very happy for your success po. Alam niyo po, napaka-interesting kasi kanina po nasabi po sa akin ni Sir Gani, ni Mr. Kabuhayan, na talaga naman pong napaka-interesting ng pinagdaanan niyo po sa pagnenegosyo. Maaari niyo po bang ma-share sa mga televiewers natin at sa amin po ni Mr. Kabuhayan ang inyong mga pinagdaanan? Anyway, I'm proud to say that lumaki ako na working student. Apo. Nag-aaral ako to support my schooling, and I became Meralco Foundation Scholar during my college times. Kaya may tulong from a big company. Kaya as I said to myself, giving back, we have to also to help some deserving student to pass on yung nakuha kong benefits ng araw. Pero ang tanong, bakit nga ba ka masyado sa toilet? Habang nag-aaral ako, lumaki ako sa palengke. I sell different products in the market on the morning and then go to the school on the afternoon. As I said, pag pumunta ka, hindi naman lahat, pero karamihan kasi sa public toilet, during the time, pero ngayon marami na rin malinis na toilet, no? During that time, hindi masyadong nabigyang pansin ang toilet. Correct po. At may age of 7 or 8, nasa public market na ako. Talagang pag pumasok ako sa public toilet o na public market, medyo i-hold back mo muna yung hinga mo, yung amoy at saka yung mata. Kumbaga, di ka muna titingin sa paligid kasi nga medyo hindi napagbastaan. Kaya nga, siguro bakit na ipangako ko sa sarili ko na if God gave me a chance to develop a place wherein ang mamamayan ay magko-converge, na ipangako ko sa sarili ko na bibigyan halaga ko ang comfort room. Especially sa kababaihan. Opo. Siyempre, pag upo nyo, magkaroon kayo ng UTI. Sa kalalakihan naman, ay importante rin ang kalinisan. At sabi ko nga, papasalamat ako sa mga management and staff ng Xentro Mall na sinasamahan ako to sustain this advocacy.
Alam niyo, Sir Gani, saksi po ako doon. Yung sinasabi ko nga po sa San Andres Palengke, napakalinis na po ngayon, lalo na po yung toilets na sinasabi niyo po. Salamat po. At kung papansinin niyo po, hindi lang kako malinis, pagpasok sa toilet, meron ka pang mababasang mga wisdom. I Yes. see to it na, lalo na sa mga kalalakihan, during sa urinal, that's the time na nakistare ka sa wall, na pag nabasa mo yung mga wisdom na nakasulat doon, that's nagpumapasok sa Opo. word of encouragement, word of... Hindi lang po kayo umiihi, may Yeah. nakukuha pa kayong Correct, aral. correct. Kumusta naman po ang lagay ng mga tenants ng Xentro Mall ngayon? Yung mga MSME natin, ano ba yung Yes. kalagayan ng mga tenants niyo po ngayon? Well, ang mga tenants po ng Xentro Mall ay, as I said, bumabalik na po. Siguro po nasa mga 70% occupancy na kami to Wow. 75. Pero siyempre, patuloy pa rin po ang pag-extend natin ng mga discount sa mga tenant para win-win yung sitwasyon. Kasi that's a partnership also with the developer and the tenant. Kasi hindi pwedeng kami lang, hindi pwedeng kami lang ang kumita. Kailangan agapayan mo sila kung talagang mababa pa ang foot traffic, alalayan sa discount. What's good naman with the foot traffic, kung ngayon lahat ng pumapasok sa mall, namimili. Oo, Namimili. Kasi before, di ba, malaki ang foot traffic mo, pero siguro mga 70, 80% yung namimili. 20% is nagwi-window shopping naman. correct. Pero ngayon, the moment pumasok sila sa mall, namimili sila. Oo, Yes. That's what good, yeah. Opo. Tama-tama, Cha, no? Kasi alam nyo po, yung mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayang Kayang Kaya, yung iba, may mga nagsara na kanilang mga negosyo. Yung iba naman gustong mag-umpisa ng negosyo. Tama po. Ano ba ngayon yung mga kumikita na mga negosyo sa mall, katulad po sa Xentro Mall? Ano mo yung nakikita nyo po na talagang tuloy-tuloy? Ongoing pa rin po. Ongoing pa rin na kumikita sila. Well, unang-una na yung mga essentials nga na nasabi ko kanina. What's good with our size, tuloy-muloy, hindi sila nahinto during pandemic. Tuloy-tuloy sila. Sa matter of fact, pag titrace mo nga yung benta, lalo na yung mga drugstore, between sales nila this year, the total sales nila for 2020 versus the sales nila noong 2019, yung iba tumaas pa. Tumaas pa sa total. Kasi di ba, naging marami tayong Sa mga medicine, ano? health material, medicine, vitamin C, Yes. tissue, alcohol. Naging health conscious lagi ang tao, kaya dumagdag pa yung benta nila. That's good also with this pandemic. Pagkain, yes. At saka isa pa, sabi ko nga sa aming operation and leasing department, with the help of my COO, Mr. Bayato, nag-evolve din kami based sa takbo ng hanap buhay. Nag-encourage din kami na yung mga pagkain namin sa mall, na may tinda, yung mga small players, marami silang pumipick up na more deliveries. Like yung iba't ibang delivery concept na doon ang pick up area doon sa aming mall. Even yung mga nagluluto ng baked sushi, like that. Yes. May create sila ng mga space doon para yun ang pick up area nila. Kasi siyempre, marami dyan yung mga, sabihin na natin, mga nakatira sa magagandang subdivision. Ayaw naman nila na pag-pick up ng product nila, pupuntahan sila doon sa exclusive subdivision. Marami niyan ang nag-create ngayon ng mga, hindi lang yung mga kababayan natin na wala ng hanap buhay, pati yung mga kababayan natin na sabihin na natin nakakaluwag din sa buhay. Yes. Natuto sila mag-create ng mga iba't ibang produkto, lalo pagkain, na binebenta to online. Opo. Yung iba, ayaw nila nang pupuntahan sila sa bahay kasi yung privacy mo, wala. Nag-create kami ng mga pick-up points sa aming malls na doon nila pinipick up. Kaya kumbaga, sumasabay din kami, sabi nung iba, baka doon sa online shopping, online buying, maging non-relevant na ang mall. I believe hindi po. Tama yun. Kasama pa rin kami. Yes. Pwede pa rin kaming pick-up point ng mga Lazada. Opo, what. we're happy for that po. Maraming Yes, salamat po Opo. sa iyo, Mr. Alex, sa oras ninyo. Ay, okay At lang kulang na kulang talaga ang Kulang ating pa rin, oras. sir. Marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. Sana po ay sa susunod pa natin episode ay samahan niyo Sige po pa. kami. Marami Sige po pa. kaming natututunan, lalong-lalo na po ang ating mga taga-subaybay, Mr. Alex. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din po at it's an honor to be with your program, Yusek Gani.
At yan din po ang hangarin ng Xentro Mall. Yes. Makarating sa mga kababayan natin to encourage na kayang-kaya natin to. Opo. Thank you so much, sir. Salamat po. Salamat. Maraming salamat sa ating mga panauhing pandangal at sa ating mga MSME. Just continue to embrace change and improvement and continue to see and learn new things for this is your road to success. Marami po kaming natutunan sa inyo. Kami sa Kabuhayang Kayang Kaya ay hindi magsasawang tumulong sa ating mga Filipino entrepreneurs at dahil mayroon pa tayong hinaharap na malaking pagsubok, kami ay mananatili dito upang magbigay ng gabay sa inyong mga hanap buhay. Salamat po sa inyong oras para sa talakayang ito. Sana po ay makasama namin kayo muli sa ating mga susunod pang mga episodes. Kung may na-miss naman kayong episodes ng KKK, maaari nyo pong mapanood through our Facebook page. Just visit Kabuhayang Kayang Kaya on Facebook and on YouTube at Abdulgani Macatoman. Please like, share, and subscribe. We at KKK are one with Department of Trade and Industry in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Magsama-sama po tayo muli next week on Kabuhayan Kayang Kaya. Laging tandaan, anumang sakuna, anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Undersecretary Gani Macatoman. Magandang araw po sa ating lahat.